Ganito ngayon, maraming tao ang kumakain ng itlog tuwing umaga na akala nila ay ginagawa na nila ang lahat ng tama habang tahimik na nagdudulot ng higit na hirap sa kanilang katawan kaysa sa kanilang alam. Hindi dahil masama ang itlog, kundi dahil may mahalagang bagay na nawawala. At ang katawan ang nagbabayad ng presyo sa kakulangang iyon sa paglipas ng panahon. Ang tunay na tanong ay, ano ba talaga ang iniiwan mo sa iyong plato na nagbabago sa lahat ng nasa loob mo? Kung seryoso ka sa pag-aalaga ng iyong kalusugan, siguraduhing mag-subscribe. Nagbabahagi ako ng simpleng, praktikal na payo na dinisenyo lalo na para sa mga nakatatanda. At huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento na nagsasabi kung saan ka nanonood. Lagi kong binabasa ang mga iyon at pinahahalagahan ang bawat isa sa inyo. Balik tayo rito. Karaniwan sa umaga ay ganito ang simula. Nasa apoy ang kawali, lumalabas ang mga itlog, at sa pagitan ng pagtunog at unang subo, may tahimik na pakiramdam ng kasiyahan. Ang uri na nagmumula sa pag-alam na ginagawa mo ang tama. Ang itlog ay naging isa sa pinakamapagkakatiwalaang pagkain sa mundo. At sa totoo lang, ang tiwalang iyon ay karapat-dapat. Mataas na kalidad na protina, mahahalagang amino acid, bitamina na umaasa ang katawan araw-araw. Narinig mo na ito ng daan-daang beses at sa bawat pagkakataon ay sumasang-ayon ang agham. Kaya patuloy kang kumakain ng mga ito tuwing umaga, ng tuloy-tuloy, dahil iyon ang ginagawa ng isang may kamalayan sa kalusugan. Pero narito ang bahaging halos walang nagsasabi. Ang bahaging nalilibing sa ilalim ng bawat artikulo na pumupuri sa itlog, bawat doktor na nagre-rekomenda, bawat channel sa kalusugan na nagdiriwang dito bilang perpektong pagkain. Ang pagkain ng itlog ng mag-isa, walang iba sa tabi nito, ay maaaring isa sa pinakakaraniwang pagkakamali sa nutrisyon na ginagawa ng mga taong mahigit 60 taong gulang ngayon. Hindi dahil mapanganib ang itlog, hindi dahil sobra ang protina, kundi dahil sa isang bagay na mas banayad, mas hindi nakikita, at mas mahalaga. Ako si Dr. Jaime Cruz, at sa paglipas ng mga taon ay naobserbahan ko ang isang pattern na tahimik na paulit-ulit sa mga taong talagang nagsisikap. Mga taong tumigil sa asukal, inalis ang mga processed na pagkain, at nagdagdag ng istruktura sa kanilang mga pagkain. Ang itlog ay naging hindi maaring iwanan sa umaga dahil sa lahat ng kanilang nabasa. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng hapon ay bumababa ang enerhiya. Hindi ng husto, sapat lang para mapansin. Ang uri ng pagod na hindi tumutugma sa pagsisikap. Ang uri ng kabagalan na walang saysay para sa isang taong kumakain ng maingat. At kapag siniyasat mo kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan, nagiging malinaw ang larawan. Hindi ang itlog ang problema. Ang problema ay ang hindi nakalagay sa tabi nito. Narito ang hindi napapansin ng karamihan. Hindi pinoproseso ng katawan ang mga sustansya ng mag-isa. Hindi kailanman, bawat bitamina, bawat kapaki-pakinabang na compound sa loob ng itlog ay nangangailangan ng mga kasama upang gumana ng maayos. Kailangan nito ng tamang kapaligiran ng nutrisyon upang masipsip, ma-regulate at maprotektahan sa antas ng cell. Kung wala ang mga kasamang iyon, nakakakuha ka lamang ng bahagyang benepisyo habang ang katawan ay nagdadala ng buong metabolic load. Hindi iyon maliit na bagay, lalo na habang tumatanda ang katawan at ang mga internal na sistema ay nagiging hindi gaanong mapagpatawad sa mga kakulangan sa estratehiya ng nutrisyon. May 3 tiyak na pagkain. Simple, abot kaya, madaling hanapin, naganap na nagbabago sa ginagawa ng itlog sa loob ng katawan kapag kinain ng magkasama. Hindi ito exotic, malamang ay nasa kusina mo na noon. Ngunit ang paraan ng pagtulong nila kasama ang itlog ay isang bagay na hindi pa nasasabi sa karamihan. At sa pagtatapos nito, hindi mo na muling titingnan ang iyong plato sa umaga sa parehong paraan. Magsimula tayo sa isang bagay na ginagawa ng katawan araw-araw. Isang bagay na tahimik nitong ginagawa ng walang reklamo, mula pa nang ikaw ay ipanganak. Sa bawat pagkain ng protina, anumang protina, nagsisimula ang katawan na i-breakdown ito, i-disassemble ng piraso-piraso sa mga amino acid na magagamit ng iyong mga cell. Ito ay isang kahanga-hangang proseso, mahusay, elegante, isa sa pinakamahalagang bagay na ginagawa ng iyong metabolismo. Ngunit narito ang iniiwan ng prosesong iyon, nitrogen waste. Kapag nilalabhan ng katawan ang protina, gumagawa ito ng byproduct na tinatawag na urea, isang nitrogen-containing compound na dinadala ng iyong dugo diretso sa isang lugar para i-filter at alisin ang iyong mga bato. Ngayon, ang malusog na bato ay humahawak nito ng walang problema. Nagfi-filter, naglilinis,
nagpapatuloy, at sa karamihan ng iyong buhay, ang sistemang iyon ay gumana ng walang kamali-mali. Napakaganda kaya hindi mo na kailangang isipin ito. Ngunit narito kung saan nagbabago ang kwento. Ipinapakita ng pananaliksik na ang kapasidad ng pagsala ng bato ay bumababa ng humigit kumulang 1% bawat taon pagkatapos ng edad 40. Ipaubaya mo muna yon. Sa edad na 65, ang mga bato ay maaaring gumagana sa pagitan ng 60 hanggang 75% ng kahusayan sa pagsala na mayroon sila noong 30s. Hindi sakit, hindi nabibigo, basta mas tahimik, mas mabagal, mas kaunti ang reserba kaysa dati. At tuwing umaga, kapag kinakain ang itlog ng mag-isa, protina ng walang fiber, walang taba, walang antioxidant support, ang mga bato ang tumatanggap ng buong metabolic load ng mag-isa. Walang buffer, walang suporta, purong nitrogen waste na tumatama sa sistema ng pagsala na may mas kaunting kapasidad kaysa dati. Ito ang tinatawag na metabolic load ng walang metabolic support. At ito ang nakatagong halaga ng isang gawin na pinaniniwalaan ng marami na malusog. Upang maging malinaw, hindi ito tungkol sa pag-iwas sa itlog. Hindi iyon ang mensahe dito. Nananatiling isa sa pinakamayamang pagkain sa sustansya ang itlog, at ang pag-aalis nito sa dieta ay magiging pagkakamali. Ang issue ay hindi kailanman ang itlog. Ang issue ay ang kakulangan. Ang walang laman na espasyo sa plato kung saan dapat ang mga sumusuportang pagkain. Isipin mo ito ng ganito. Isipin ang pagpapatakbo ng makina, malakas, maayos na itinayo, ngunit palaging kulang sa langis. Tumatakbo pa rin ang makina. Gumagalaw pa rin. Ngunit sa ilalim, nabubuo ang friction. Naaipon ang pagkasira. At sa paglipas ng panahon, ang pagganap na dapat ay wala na. Iyon ang ginagawa ng pagkain ng itlog ng mag-isa sa isang katawang tumatanda. Tumatakbo ito, ngunit hindi malinis. At mas matanda ang sistema, mas mahalaga ang kakulangang iyon. Ito ang dahilan kung bakit ang ipinapares mo sa iyong itlog ay hindi maliit na detalye o afterthought sa nutrisyon. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpapakain sa katawan at tunay na pagsuporta dito. Pero, ang pagsipsip ay isa lamang bahagi nito, dahil habang ang malusog na taba ay abala sa pag-unlock ng mga sustansya, may iba pang nangyayari sa kabilang dulo ng proseso ng digestion. Isang bagay na mas tahimik. Isang bagay na hindi iniisip ng karamihan kapag nauupo sila para kumain ng almusal. Ang kanilang mga bato ay gumagana na. At kung walang anumang nasa plato na sumusuporta sa proseso, nag-iisa silang gumagana. Doon pumapasok ang pangalawang upgrade, itlog na ipinares sa fiber. Ngayon, ang fiber ay may reputasyon. Karamihan ay iniuugnay ito sa digestion, kalusugan ng bituka, regularidad, at uri ng payo na mas praktikal kaysa kapanapanabik. At bagamat lahat iyon ay totoo, lubos nitong minamaliit kung ano talaga ang ginagawa ng fiber sa loob ng isang katawang tumatanda na kumakain ng protina. Sundan natin ito ng maayos. Kapag kumain ka ng itlog ng walang fiber, mabilis ang paggalaw ng protina metabolism. Ang nitrogen waste, ang urea byproduct na ginagawa kapag binabaklas ang amino acids, ay mabilis na nabubuo sa daluyan ng dugo at diretso patungo sa mga bato para i-filter. Tulad ng nabanggit kanina, ang mga batong iyon ay gumagana na ng may mas kaunting reserba kaysa 20 o 30 taon na ang nakalipas. At ang mabilis, walang kontrol na pagdagsa ng nitrogen waste ay eksaktong uri ng load na hindi idinisenyo para hawakan ng mag-isa. Binabago ng fiber ang dinamikong iyon ng lubusan. Una, pinabagal nito ang digestion, hindi sa paraang nagdudulot ng discomfort, kundi sa paraang nagre-regulate ng bilis ng pagkabaklas at pagsipsip ng protina. Sa halip na isang concentrated wave ng nitrogen waste na tumatama sa mga bato ng sabay-sabay, ang proseso ay nagiging unti-unti, sukat-sukat, at madaling hawakan. Pangalawa, pinapakain ng fiber ang gut microbiome. Ang trilyong bakterya sa iyong digestive tract ay hindi lang nagpoproseso ng pagkain, nakikilahok din sila sa nitrogen metabolism. Ang isang maayos na microbiome ay nakakatulong na i-convert at i-neutralize ang bahagi ng nitrogen waste bago pa man ito makarating sa mga bato. Iyon ay isang built-in filtration assist na hindi alam ng marami na kanilang pinapatay tuwing umaga sa pagkain ng walang fiber. Ipinakita ng pananaliksik sa Kidney International Reports na ang mas mataas na paggamit ng dietary fiber ay direktang nauugnay sa mas mababang antas ng urea nitrogen at mas mahusay na mga marker ng kidney efficiency sa mga nakatatanda. Sa simpleng salita, mas maraming fiber ay nangangahulugan ng mas kaunting pressure sa mga bato.
pagkatapos ng bawat protina meal. Hindi iyon maliit na bagay. Para sa isang taong mahigit 60 taong gulang na kumakain ng itlog araw-araw, binabago nito kung ano dapat ang hitsura ng almusal. Pangatlo, pinapanatili ng fiber ang katataguhan ng blood sugar. Ang itlog ng mag-isa ay nagbibigay ng medyo stable na glucose response, ngunit kapag ipinares sa fiber ay nagiging mas patag at kontrolado. Walang hindi kinakailangang insulin spikes. Walang reaksyon na energy crash. Purong pare-parehong supply ng enerhiya sa buong umaga. Ang mga mapagkukunan ay simple. Mga gulay tulad ng spinach, broccoli, zucchini, berries tulad ng blueberries, raspberries, strawberries. Kahit isang maliit na dakot sa tabi ng iyong itlog ay sapat na upang maisaaktibo ang tatlong mekanismong ito ng sabay. Hindi mo kailangan ng komplikadong side dish. Kailangan mo lang ng presensya. Fiber sa plato sa tabi ng itlog tuwing umaga. Dahil ang ginagawa ng fiber ay hindi glamorous. Wala itong dramatic absorption numbers ng malusog na taba o ang cellular protection story na darating sa susunod na upgrade. Ngunit tahimik, maaaring ito ang gumagawa ng higit pa upang protektahan ang iyong mga bato, patatagin ang enerhiya, at suportahan ang iyong internal na sistema kaysa sa anumang gawin na naipon mo sa loob ng maraming taon. At ang karamihan sa kumakain ng itlog tuwing umaga ay walang ideya na ito ay nawawala. Hanggang ngayon, 2 upgrade. Malusog na taba na nag-unlock sa fat-soluble nutrients na nasa loob na ng iyong itlog, pinarami ang pagsipsip ng 3 hanggang 8 beses, at nagbibigay ng sustained energy na nagdadala sa iyo hanggang hapon. Fiber na nagpapabagal sa protina metabolism, nagpapakain sa gut microbiome, at tahimik na binabawasan ang pressure sa mga batong nag-iisa ng matagal na. Pareho silang sobrang mahalaga. Ngunit ang pangatlong upgrade na ito ang nagbabago sa lahat sa antas ng cell. Itlog na ipinares sa antioxidant-rich foods. At bago ang kahit ano pa, unawain kung bakit ang pairing na ito ang pinakamahalaga sa 3. Alalahanin ang nabanggit sa naunang bahagi. Naglalaman ang itlog ng dietary cholesterol, at sa loob ng maraming taon ang katotohanang iyon lamang ang nagpagulat sa mga tao. Ngunit ang agham ay lumayo na nang malayo sa simplistikong pananaw na iyon. Ang dietary cholesterol ay hindi ang kontrabida na pinaniniwalaan noon. Ang tunay na panganib ay kung ano ang nangyayari sa cholesterol kapag ito ay nakaharap sa oxidative stress. Kapag ang free radicals, mga unstable molecules na natural na ginagawa sa digestion at metabolism, ay hindi napipigilan sa loob ng katawan, inaatake nila ang mga kalapit na compound. At ang cholesterol, kapag na-oxidize ng prosesong iyon, nagbabago. Nagiging reactive, adhesive, ang uri ng compound na nagdudulot ng pressure sa dingding ng blood vessels at tahimik na pinabilis ang cardiovascular strain sa paglipas ng panahon. Ito ay hindi tungkol sa cholesterol sa iyong itlog. Ito ay tungkol sa nangyayari dito ng walang proteksyon. Ang antioxidant-rich foods ang proteksyong iyon. Spinach, kamatis, bell peppers, hindi lang mga makulay na dagdag sa plato. Sila ay aktibong defense system. Ang kanilang antioxidant compounds ay nagne-neutralize ng free radicals bago magsimula ang oxidative damage na lumilikha ng protective environment sa mismong digestion na nagaganap. Isang komprehensibong review sa journal Nutrients ay nagpakita na ang antioxidant-rich dietary patterns ay makabuluhang nagbabawas sa markers ng oxidative damage at cardiovascular inflammation. Ang eksaktong biological processes na na-trigger kapag ang cholesterol ay walang proteksyon sa digestion. Kapag ipinares mo ang itlog sa antioxidants, hindi ka lang kumakain. Ikaw ay nagpoprotekta sa iyong cardiovascular system habang pinoproseso pa ang pagkain. Mahalaga ang pagkakaibang iyon. Dahil ang damage na pinipigilan dito ay hindi dramatic o bigla. Hindi ito nag-aanunsyo. Tahimik itong naipon, hindi nakikita, meal after meal sa mga taong hindi alam ang pairing na ito. At hindi ito naipon sa mga taong alam ito. Ang pagdaragdag mismo ay halos walang kailangan. Isang dakot ng spinach na niluto sa tabi ng itlog, hiniwang kamatis sa plato, kalahating bell pepper na hiniwa at niluto sa parehong kawali. 30 segundo na pagsisikap. Isang protective mechanism na gumagana mula sa unang subo. Ito ang dahilan kung bakit ang antioxidants ang pinakamahalagang upgrade sa 3. Hindi dahil hindi mahalaga ang iba, kundi dahil kung wala ito, kahit ang pinakamalusog na itlog ay may invisible risk na hindi dapat umiral. Isang bagay na ngayon ay may kapangyarihan kang alisin tuwing umaga. 3 upgrade, malusog na taba upang i-unlock ang nasa loob na ng iyong itlog.
Fiber upang i-regulate ang internal load at protektahan ang mga sistemang tahimik na gumagana sa likod ng bawat pagkain. Antioxidants upang pangalagaan ang iyong cardiovascular system mula sa oxidative damage na tahimik na naipon sa paglipas ng panahon. Bawat isa ay simple. Bawat isa ay abot kaya. Bawat isa ay nasa abot kamay mo na. Ngunit bago ang huling bahagi, bago ang action plan na nagbibigay buhay sa lahat ng ito, may mas mahalagang bagay na dapat harapin. Dahil ang tatlong upgrade ay hindi talaga tungkol sa itlog. Ito ay tungkol sa isang fundamental shift sa kung paano mo iniisip ang pagkain pagkatapos ng edad 60. Sa karamihan ng buhay, ang pagkain ay diretsyo. Pumipili ka ng pagkaing masarap, nagbibigay ng lakas sa araw, at nagpapawi ng gutom. Ang nutrisyon ay tungkol sa input, ano ang pumapasok, at sa loob ng mga dekada, sapat na iyon. Ang katawan ay mapagpatawad. May reserba ito. Ngunit ang katawan sa edad 60 ay hindi na ang katawan sa edad 35. Hindi dahil sira ito, hindi dahil nabibigo, kundi dahil nagbago na ito. At ang estratehiyang hindi sumabay sa pagbabago ay tahimik na kulang sa mga aspeto na hindi laging nakikita sa labas. Ito ang shift na hindi ginagawa ng karamihan. Patuloy silang kumakain para sa input. Higit na protina, mas kaunting asukal, mas malinis na sangkap. Lahat iyon ay tama. Ngunit wala sa mga iyon ay kumpleto. Dahil ang tanong ay hindi lang kung ano ang pumapasok. Ang tunay na tanong ay kung ano ang magagawa ng katawan sa kung ano ang pumapasok. Ang pagkakaibang iyon ay lahat. Ang sustansyang hindi masisipsip ay hindi nourishment. Ito ay overhead. Ang protina meal na nag-o-overwhelm sa aging filtration system ay hindi lakas. Ito ay strain. Ang pagkaing may cholesterol na kinakain ng walang antioxidant protection ay hindi fuel. Ito ay isang unguarded exposure na nangyayari 3 beses sa isang linggo, 52 linggo sa isang taon. Ang efficiency ang layunin, hindi restriction. Hindi pagkain ng mas kaunti. Hindi pag-aalis ng mga pagkaing pinagkakatiwalaan mo sa loob ng mga dekada. Hindi muling pagbuo ng buong dieta mula sa simula. Simpleng mas matalinong pagkain. Sinadyang pagpapares. Pagbibigay sa katawan ng buong sistema na palaging idinisenyo upang gumana. Sa halip na bigyan ito ng isolated pieces at asahan ang kumpletong resulta, isipin kung ano ang ibig sabihin nito sa paglipas ng panahon. Tuwing umaga na ipinares mo ang itlog sa malusog na taba, fiber, at antioxidants. Mas marami kang nasisipsip sa kinakain mo, mas kaunting strain sa iyong internal systems, at proteksyon sa cardiovascular health bago pa magsimula ang araw. Nagko-compound iyon. Araw-araw. Meal after meal. Tumutugon ang katawan sa consistency sa mga paraang hindi kailanman nagagawa ng single dramatic changes. Maliit. Sinadya. Paulit-ulit. Iyon ang tunay na itsura ng kalusugan pagkatapos ng edad 60. Hindi isang transformation. Isang upgrade. Isang bagay na gumagalang sa kung nasaan na ang katawan ngayon at gumagana kasama nito sa halip na laban dito. Hindi mo kailanman nagawa ng mali. Kulang ka lang. At ngayon nagbabago na yon. Kulang ka lang. Iyon ang huling sinabi. At karapat-dapat itong pag-isipan sandali bago ang kahit ano pa. Dahil ang salitang kulang ay hindi kritika. Hindi kailanman. Ito ay diagnosis. Isang tumpak at tapat na pagkilala sa pagkakaiba sa pagitan ng iniisip ng karamihan na ginagawa nila para sa kanilang kalusugan at kung ano talaga ang natatanggap ng kanilang katawan. At ngayon, ang gap na iyon ay may pangalan na. May solusyon na. Kaya narito ang magbabago simula bukas ng umaga. Isang panuntunan, sapatos na tandaan bago pa mag-init ang kawali. Huwag kumain ng itlog ng mag-isa. Hindi dahil ang itlog ang problema. Lahat ng nasakop sa nakaraang mga bahagi ay nagpaliwanag nito ng malinaw, kundi dahil ang itlog ng mag-isa ay isang sistema na gumagana ng walang buong bahagi nito, isang prosesong kulang sa pinakamahalagang inputs, isang pagkaing tunay na malakas na gumagana lamang sa fraction ng potensyal nito. Ang buong sistema ay ganito, magdagdag ng malusog na taba, kalahating abukado na hiniwa sa tabi ng plato, isang patak ng dekalidad na olive oil sa kawali, isang maliit na dakot ng walnuts sa gilid. Anuman sa mga ito ay nag-activate ng fat-soluble absorption pathway. Hinuhugot ang vitamin D, lutein, at zeaxanthin mula sa iyong itlog. At inihahatid ito sa daluyan ng dugo sa 3 hanggang 8 beses na bilis kumpara ng wala ito.
Magdagdag ng fiber source. Isang dakot ng spinach. Isang tasang berries. Hiniwang zucchini na niluto kasama ang itlog. Anuman sa mga ito ay nagre-regulate ng bilis ng protina metabolism. Nagpapakain sa gut microbiome. At tahimik na binabawasan ang nitrogen load sa iyong mga bato sa bawat pagkain. Magdagdag ng antioxidant-rich food, kamatis, bell peppers, leafy greens. Anuman sa mga ito ay nagne-neutralize ng oxidative environment sa digestion. Pinoprotektahan ang cholesterol mula sa pagiging reactive. At pinangangalagaan ang iyong cardiovascular system bago pa matapos ang unang subo. Isang dagdag mula sa bawat kategorya. O magsimula sa isa lang. Isang upgrade ay sapat na upang simulan ang pagbabago kung paano tumutugon ang iyong katawan sa pagkaing kinakain mo sa loob ng maraming taon. Narito ang itsura nito sa paglipas ng panahon. Sa unang ilang araw, mas stable na enerhiya. Ang uri na hindi guguho sa 2 oras ng hapon at magpapahanap sa iyo ng kahit ano para lang matapos ang araw. Sa unang ilang linggo, internal shifts. Mas kaunting metabolic strain. Mas mahusay na pagsipsip. Isang digestive system na gumagana tulad ng palaging idinisenyo. At sa loob ng mga buwan at taon, ang compounding effect ng isang katawang sinusuportahan ng tuloy-tuloy. Hindi paminsan-minsan. Hindi perpekto. Tuloy-tuloy. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng isang katawang nakakaligtas sa mga susunod na taon at isang katawang tunay na gumagalaw ng malaya sa mga ito. Alam mo na ngayon ang hindi alam ng karamihan sa kumakain ng itlog tuwing umaga. Ang tanong ay hindi kailanman kung kakainin ng itlog. Ang tanong ay palagi kung ano ang ilalagay sa tabi nito. Ngayon may sagot ka na. Salamat sa panonood hanggang dulo. Ang pagiging updated ay susi sa mas malusog at mas mahabang buhay. Kung gusto mo pa ng simpleng, praktikal na payo sa kalusugan, siguraduhing mag-subscribe at itap ang susunod na video sa iyong screen. At bago ka umalis, mag-iwan ng komento at i-rate ito mula 1 hanggang 10. Nakakatulong ang iyong feedback upang makalikha ako ng mas magandang gabay para sa inyo.